depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kahit lagi kong tinuturo dito na mag-move on na kayo, which is yun naman parate, may mga times talaga na you will ask me how to get your ex back. And the YouTube can provide all the questions that you have. And I have a lot of clients right now. Thank you guys for trusting me. And there's always a plan for that. I think kung gusto mo talagang bumalik yung ex mo ng tuluyan talaga sa'yo, I will give you 2 tips. The first one is watch YouTube, okay? Marami mga coaches dito. And you can spend your time watching my videos naman. I think meron naman akong edge. So marami kang technique na pwedeng makuha sa akin to get your ex back. Sobrang dami kong videos dito na nagtuturo paano ibalik ang ex. Pero kapag hindi mo makuha sa ganun, at tingin mo mahirap siyang gawin, at hindi mo alam kung i-apply mo no contact rule o hindi mo i-apply, it's better na magpa-schedule ka na lang. And I will teach you step by step how to get your ex back. Though it sucks to get your ex back, but of course, that's what I can promise kung makakapag-usap tayo ng one-on-one coaching. So just give us a message and ask for an appointment sa aking secretary. Then, see you there, man. Okay, so let's get right into it. Ito ang topic natin today. Paano ka ba iisipin ng ex mo yung matotorture mo siya? Of course, there are a lot of techniques paano mo gagawin yun. Pwedeng, there are plenty of options actually na pwede mong gawin yun para lang ma-torture mo yung isip niya. But, if you will apply one of my techniques, or hindi ko na tinatawag na techniques to tinatawag ko na to na life approach. Kung paano mo i-approach yung life mo into something fruitful and something desirable life. Alam mo yun, kapag kasi yung life mo desirable, talagang magugustuhan ka ng mga tao. It's not just about pleasing them. Hindi ganun Hindi yung piniplease mo sila para magustuhan ka. It will become an automatic charisma para magustuhan ka ng mga tao. It's not just your ex. Pwede rin yung crush mo. Sounds funny, right? But pwede rin yung crush mo. At pwede rin yung ibang tao. And you can develop yourself from time to time. So, the best way para isipin ka ng ex mo at manghinayang siya, matorture yung isip niya kakaisip sa'yo. Siyempre, ang dami ko nang tinuro sa ganyan. Pero ito, isa sa mga bagay na kailangan mong tandaan. Dumarating kasi sa point na ang ex natin, talagang wala nang pake sa atin at gusto natin siya magkaroon ng pake. Ayun ulitin ko kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapo, dumarating na sa punto na yung ex mo, wala na talagang pake sa'yo. Talagang literal, wala nang pake sa'yo. At syempre, gusto mong makuha yung atensyon niya kahit papaano. Ayan naman yung gusto nyo, di ba? Kung gusto nyo makuha ang atensyon ng ex nyo, you need to build the level of your charisma. When I say charisma, ito yung charm, okay? Charming, ito yung attraction. Kailangan yung i-develop yun. Sige, tapos na tayo sa usapang itsura. I know, ang itsura sobrang importante niyan. You can develop yung itsura mo sa exercise, sa makeup, kahit ano. You can do a tons of things. And I think pinaka-the best na tanungan nyo pag ganyan, mga dermatologists o kaya mga gym instructor, kung paano mo magkukuha yung shape na ganito. Okay, we're done talking about face and itsura, but I'm talking about right now the charm. Okay, charm. Ibig sabihin, charisma. Or yung pinaka-charm mo. Ito kasi ang problema sa inyo Ang akala nyo kasi yung attraction, diskarte. Which is mali. Akala nyo, Coach, ano ba ang pinakamagandang diskarte para makuha yung attention ng ex ko? Hindi diskarte ang kailangan mo. Ang kailangan mo, attraction. Okay, ang attraction, papaliwanag ko, una sa lahat, kapag attractive ka, hindi ka lalapit sa isang tao. Ang tao na yon, siya ang lalapit sa'yo. Yun yung point ng attractive. Kaya nga attractive, di ba? Parang walang sense yung salitang attractive kung ikaw rin pala yung didiskarte sa tao. Ibig sabihin, kapag dinidiskartehan mo yung tao, hindi ikaw yung attractive. Siya yung attractive kasi gumagawa ka ng paraan to get her back in your life. Ang nangyayari nito,
imbis na siya yung gumawa ng paraan para makuha ka ulit, ikaw yung gumagawa ng kung ano-anong etc. para lang makuha ulit siya. And that's the point. Hindi nyo nakukuha yung pinaka-meaning ng attraction pag ganun. Ang meaning ng attraction, yung mga bagay, yung tao yung lalapit sa'yo. Make sense ba? Kaya nga attractive eh. Ibig sabihin yung tao yung gagawa ng paraan to get you. Ganun ka dapat maging ka-attractive. And you need this charm. At ang charm na to, na-open lang ang charm na ito or charisma para maging magnetic ka, para sila yung lumapit sa'yo, yung ex mo yung lumapit sa'yo. Na-open lang to kapag dinidevelop mo yung cognitive behavior mo or dinedevelop mo yung mga yung mga psychological skills mo. And one thing, isa sa mga parts para ma-develop to is just this one. Make your own journey. I know it sounds, what? What? Make my own journey? What do you mean by that? Ibig sabihin, mag-start ka na magkaroon ng journey. Tandaan nyo, ang taong walang kwento, walang kwenta. Ang tanong, may kwento ba ang buhay mo? Kasi kung ang buhay mo walang kwento, then wala kang kwenta. Okay? Sasabihin nyo sa akin, Coach, parang paano ba matutorture yung ex ko dyan sa gusto mo sabihin? Okay, I'm gonna show it to you. Kapag nag-start ka magkaroon ng journey sa life mo, yung fully decided hindi yung kalahati ng isip mo, how to get my ex back, how to get my ex back. kung yung kalahati ng utak mo, ganun pa, nako, di po pwede yan, okay? I think kailangan mo ng charm. Kapag sinabi nating charm, completely decision-making na mag-i-start ka na ng journey in your life. Halimbawa, lalaki ka. At isa sa mga trabaho mo is, kunyari, engineer ka. Bilang engineer, mag-ready ka na ng notebook mo at i-take note mo na to na gusto mo nang maging pinaka-the best engineer sa buong Pilipinas. Sounds crazy, right? But it is not actually. Dapat nandun na yung desire mo na magustuhan mo to, makuha mo to. Nagkakaroon ko na ng desire na ganun, na maging achiever, na maging successful in life. Alam mo, gusto mo maging businessman, then start your journey. All I want to tell you guys is just to start your journey. When you started your journey, you will become focused dun sa journey mo. Dun ka mafo-focus, dun mauubos yung time mo, dun mo talaga ibibigay yung heart and soul mo. Hindi mauubos yung time ng brain mo, kakaisip sa ex mo, kasi maghapon magdamag, iniisip mo yung journey mo. I'm not talking about your current career, ha? Hindi ko tinutukoy yung current career mo. Ang tinutukoy ko is ano bang career, ano bang journey yung gusto mo. Pwedeng nagtatrabaho ka kasi ngayon, pero hindi mo naman mahal yung trabaho mo. Pero pwede rin nagtatrabaho ka ngayon, tapos gusto mo nang i-build dyan yung career mo. Example, babae ka, nasa BPO company ka o sa call center ka, then dedicate yourself para maging isang TL, maging manager. That's it. That's my point. I mean, achieve. Higher, highest. That's all you need to do. And when you do that journey, nai-spend yung heart, yung soul, yung mind, lahat ng decision making mo na uubos dun sa journey na gusto mo simulan. I'm not just talking about making money. I'm talking about a lot of journeys na pwede mo makita dyan. Marami kang journey na pwedeng, kung gusto mo maging di ba? Kung gusto mo mag-around the world, yung mga ganon, and then nag-spend ka ng time. Basta, it's all about your passion. So just do what you think na kailangan mong gawin. And for that reason, ang pinaka-madedevelop sa'yo is yung skills mo in terms of charisma. Kasi mas magiging charismatic ka kapag ikaw yung taong ini-spend mo ang time mo sa mga bagay na more on adventurous thing, more on journey, more on achievement, more on story. Yun yung tinutukoy ko kanina, no? Kung wala kang kwentang tao, wala kang kwento. Ang taong walang kwento, walang kwenta. Simulan natin ang kwento ng buhay mo, gawin nating movie, gawin nating makasaysayan. And through that, magiging charming ka. Pero ito ang pinakapayo ko sa'yo, huwag mong babalikan ng ex mo. Okay? And that's how it works. Kung gusto mo ma-torture siya, then do your journey, spend your time with this adventure, then huwag mong babalikan ng ex mo. Yun yung point kung paano natin siya to-torturein, okay? Alright. Yun ang pinaka-option ko sa'yo.
But if you want to check kung may chance pa o wala, just give us a message sa page namin and I want to talk to you. Thanks for watching.